Sabi po ni Sun Tzu sa libro na The Art of War, kung kilala mo daw ang kaaway at kilala mo rin ang sarili mo, hindi mo kailangang mag-alala kung ano ang kalalabasan ng maraming laban. Kung kilala mo naman daw ang sarili mo pero hindi mo kilala ang kalaban, yung bawat victory mo ay may katumbas din na pagkatalo. Pero kung parehong hindi mo kilala ang kaaway at ang sarili mo, susukuan mo daw ang lahat ng laban. Last time, nakita po natin ang kahalagahan ng armor of God at ang katotohanan na hindi lang ito para sa iilan sa church, kundi para sa lahat ng mananampalataya. Ngayon, pag-aaralan po natin kung sino ang kalaban natin sa digmaang ito. Welcome po mga kapatid sa second part ng Full Armor for Every Believer series ng Sunday Extended. Ang pinuno po ng ating mga kaaway ay walang iba kundi si Satanas. Bago po siya maging kalaban, mababasa po sa Ezekiel 28 verse 12 na larawan siya ng pagiging sakdal o perpekto. Although tinawag po siyang hari ng Tyre, may mga clues po tayong makikita na hindi ito tao. Una, kapag binasa niyo po yon, mababasa po sa Ezekiel 28 verse 13 na andun na siya sa Garden of Eden. Ikalawa, dun sa verse 14, isa po siyang hinirang na kerubin. Ang kerubin po ay isang uri ng anghel. At kagaya po ng ibang anghel, nilikha lang din siya ng Diyos, sabi sa verse 15. Dito po sa sulat sa mga taga-Efeso, may ilan po tayong matututunan tungkol sa kaaway ng mga mananampalataya. Una, gumagamit po siya ng mga taktika. Sa Ephesians 6 verse 11, ito po ang sinabi, "Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil." Ang kalaban ay hindi po dapat maliitin. May mga pamamaraan po siyang ginagamit sa pakikipaglaban sa atin. Kung kaya niyo pong pabagsakin yung mga naunang tao na nilikhang inosente, paano pa po kaya tayo na pinaglihi sa kasalanan? Matagal na po siyang nakikipaglaban. At sa tagal ng panahong yan, napakarami na po niyang mga mapandayang pamamaraan na magagamit laban sa atin. Ikalawa, ang kalaban po natin ay mga espiritu, hindi mga tao. Sabi po sa Ephesians 6 verse 12, sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Malinaw po ang sinasabi ng talata. Ipinapakita po sa atin dito ni Pablo na yung mga maaaring iniisip nating mga kalaban na kaibigan o kapitbahay ay hindi po ang tunay nating kalaban. Totoo naman pong ang mga nakakausap at yung mga pwedeng makapanakit sa ating mga mananampalataya ay mga tao. Pero wag po nating kalimutan na ang mga hindi mananampalataya ay binulag ni Satanas. Sabi po sa 2 Corinthians 4 verse 4, ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Sila din po ay nasa kapangyarihan ng kaaway, kaya gagawa po sila talaga ng mga bagay laban sa Diyos at sa kanyang iglesia. Sabi po sa Ephesians 2 verse 2, namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Totoo rin po na walang mananampalatayang sinasaniban ng masasamang espiritu, pero pwede po nila tayong maimpluwensyahan sa paggawa ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Si Peter nga po, tinawag ng Panginoon na Satanas dun sa Matthew 16 verse 23. Pero hindi po si Pedro ang kaaway ni Kristo. Naimpluwensyahan lang po siya ni Satanas na mag-isip batay sa pananaw ng tao at hindi ayon sa Diyos. And pangatlo, hindi po siya nag-iisa. Dun sa huling bahagi po ng Ephesians 6 verse 12, mababasa po doon yung mga kasama ni Satanas, mga pinuno, may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Alam niyo po, although malakas si Satanas, hindi po siya makapangyarihan sa lahat, hindi niya alam ang lahat, at wala po siya sa lahat ng dako. Hindi po siya omnipotent, hindi siya omniscient, hindi siya omnipresent. Pero bakit ba parang si Satanas ang pinag-iisipan na nasa likod ng lahat ng mga masasamang pangyayari? Yan po ay dahil sa hindi siya nag-iisa. Nung magrebelde po si Satanas sa Diyos, 1/3 ng mga angels ang sumunod sa kanya. Ayon po sa Revelations 12 verse 4. Yung ilan po sa mga anghel na ito, kinulong na ng Diyos dun sa lugar na tinatawag na Tartarus at naghihintay na lang sila sa araw ng paghatol. Mababasa po natin yan sa 2 Peter 2 verse 4 at saka sa Jude verse 6.
Yung iba naman po ay kakampi at katulong ni Satanas sa paghahasik ng kasamaan at sila po ang mga nabanggit ni Pablo dun sa verse 12. Mas kilala po natin sila sa tawag ng mga demonyo. Ang magkakaibang tawag po na ginamit sa verse 12 ay tumutukoy sa magkakaibang level ng kapangyarihan na meron itong mga demonyong ito. Hindi po ito imposible kasi yung mga demonyong yan ay dating mga anghel and organized po sila at matalino po sila sa kanilang mga pagkilos. Sa panahong ito, patuloy pa rin po sila sa paghahasik ng kadiliman. Naniniwala po akong ang ilan sa kanila ay nakatutok sa larangan ng politika at religion, and then yung iba naman po ay sa digmaan at saka mga kaguluhan, and meron din pong mga nasa likod ng imoralidad, bisyo at marami pang iba. Ang kaaway po natin ay meron ding mga kakampi. Ang una po ay ang sistema ng mundo. Hindi po ito mga demonyo pero ginagamit nila ang mga ito para i-offer sa atin para magkasala tayo laban sa Panginoon. Ito po ang sinasabi sa 1 John chapter 2 verses 15 to 16. Huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata at ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa mundo. Sa verse na yan, tatlo po ang mababasa nating nasa mundo. Una po ay ang lust of the flesh. Ang flesh po dito ay tumutukoy po sa physical na katawan natin. Wala naman pong masama sa body parts natin. Kaso, makasalanan po tayo in nature. Kaya kapag meron tayong pinagnasaan para sa katawan natin na labag na sa kalooban ng Diyos, kasalanan na po yan. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Ang pagkain po ay mabuting nilikha ng Diyos. Tama po? At kapag nagutom po ang flesh natin, kakain tayo. Pero kapag inabuso na natin yung pagkain at pumasok na yung lust para isatisfy yung desire ng katawan natin, mauuwi na po ito sa kasalanan na tinatawag na gluttony. Yung iba naman, alak o sigarilyo o droga ang ginagamit para isatisfy yung flesh nila. Pangalawa po, yung lust of the eyes. Again, wala pong masama sa mata natin. Pero pag pumasok na po ang masamang pagnanasa sa mga nakikita natin, mauuwi na po ito sa masamang pag-iisip gaya ng pagkainggit, sexual lust, pati po yung covetousness, yung pagnanais mong mapasayo yung pag-aari ng iba. Halimbawa, hindi naman po masama ang i-appreciate ang ganda ng isang babae o ang kagwapuhan ng isang lalaki. Pero pag iniisip mo na sana sayo siya kahit may asawa na siya or kahit may asawa ka na, masamang pagnanasa na po yan. Ikatlo po ay yung pride of life. Gaya ng flesh at eyes, ang life po natin ay magandang regalo mula sa Diyos. Pero dahil sa sinful nature natin, maaari po tayong magkasala at maging mataas ang pagtingin sa sarili natin. Kapag nahulog na po tayo sa pride of life, lilitaw na po yung pagiging mayabang natin o kaya naman lalaitin natin yung kapwa natin o kaya lalayuan natin yung sa tingin natin hindi deserve ng oras at pakikisama natin. Lust of the eyes, lust of the flesh, at saka pride of life. Napakarami po sa makamundong sistema natin ang nagagamit ng kaaway para ma-reinforce yung tatlong yan. Mula sa pagkain, sa fashion, sa entertainment, naliligiran po tayo ng mga kakampi ng kalaban natin. Kaya naman po ang sabi ni John, kung iniibig daw ng isang tao ang mundong ito, wala ang pag-ibig ng Ama sa kanya. Ang ikalawang kakampi po ng kaaway natin ay ang flesh. Hindi po ito yung katawan natin, kundi yung makasalanang likas natin. Ito po yung sinasabi ni Pablo dun sa Romans 8 na hindi dapat sundin. Naglalaban po kasi ang nananahan sa atin na Holy Spirit at ang flesh natin ayon sa Galatians 5 verse 17. Pero hindi po ito nangangahulugan na lito ang isang mananampalataya kung ang susundin ba niya ay ang flesh o ang spirit. Dahil po kasi sa fallen state ng katawan natin, kasama po ang ating isipan, wala po sa ating mga believers ang sinless. May mga pagkakataong iimpluwensyahan ng flesh ang isip at katawan natin na sumuway sa Panginoon. Pero binigyan po tayo ng kakayahang makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kaya tinuturuan po tayo ng salita ng Diyos na lumakad o mamuhay ayon sa Espiritu. At yun po ang tinatawag ng iba na unholy trinity. Tatlong S po yan. Si Satanas, ang sanlibutan, at ang sarili. Kung si Satan po at ang mga kampo niya ang salesman at ang sanlibutan ang ino-offer nilang produkto, ang sarili naman po natin o yung flesh natin ang nagre-respond with great desire dun sa mga offer ng kaaway. Ngayon, although malakas at marami sila, may masasaligan po tayo sa pagharap laban sa kanila. At yan po ang susunod na titingnan natin sa part 3 ng series na ito. Hanggang sa susunod na pag-aaral, pagpalain po kayo ng Panginoon.
Subscribe for more content.